Ang galing, kagara. Doon naglalakad din eh. Oo. Naparami ilaw din eh sa isang area. May dami ng kutsi oh. Yun si Kuya. Ginahan ko siya sa school kasi ako ay diretso ng airport. Ayun, sabi ko sa kanya, wag na siyang mag-bus stop. Mag-school bus. Kaway din naman si Kamote. Ayun, biyahe tayo ngayong araw na ito. Punta tayo ng LA uli. May project na naman. Si engineer. Yun, diretso tayo ng airport, sa Sacramento Airport. And then, ako, napaka-foggy ngayong araw. Wala akong makakita. Kita nyo ga? Ayan, no? Wala akong makakita. Anyway, yun. Kaya mamaya ulit, drive lang ako puntang airport. Sacramento. Magmapa tayo para tayo Now ay turn left onto Prairie City Road. hindi maligaw. Yung itong sasakyan nga pala, iwanan na natin sa airport para hindi na ako mag-rent ng Uber papunta doon. Kasi mas mahal ang pagka nag-Uber ako papunta sa airport tsaka pagbalik ko sa Thursday. Mas mahal ang gagastusin. Ito parang parking fee lang aking babayaran for 4 days. Mas mura pa. Oh. Ayun, naipark ko na yung sasakyan. Punta na ako sa terminal ko. Malamig ngayon sa dito. Nasa 37 degrees yung temperature ngayon. Ay, may oras pa naman. Akala ko malilate ako. Buti na lang ay nawala yung traffic. You are traveling to the security checkpoint for all these gates. Pipick up tayo ng ating car rental. Ayun, dito na tayo sa site. Kararating lang natin. Kumain muna tayo ng lunch bago tayo dumiretso rito. Ayun. Ay, until Thursday ako dito sa site. Alright, later ulit. Ito nga pala yung isa sa pinakabagong building namin. Ayun, labas na tayo. Ginabi na naman. Ayun. Diretso ako sa hotel. Tapos magdi-dinner. Hindi ko lang alam kung saan makapag-dinner ngayon. Mahala na. Pero mag-check-in muna ako sa hotel. Malamig.
May mga design na sila. Oh. Check-in muna tayo para tayo ay may kwarto na agad. So, naka-check-in na tayo. Tayo ay room 2118. Tayo. Gulo na ang aking buhok ha. Hindi ako nakapagtugupit. 2118. Ito. Ayos, gumana. Alright. Parang dilim yata. Sa ilaw. Yun. Outfit check. Okay. Banyo. Tingnan natin kung mayroong mga kung kompleto yung wala ilaw. Kompleto ang gamit. So may sabon. Yun lang naman eh. Siyempre, kailangan natin gumawa ng tabo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan meron tayong tabo. Para sa alam nyo na. Okay. Tubig. Yeah, buti may tubig. Bibili pa sana ako ng tubig eh. At least meron tayong free na tubig. Good morning. Outfit check. Nansya natin. Maaga ngayon tayo sa work kasi tayo ay may papanood din na process. Maaga start noon. Parang 6 o'clock yata sila nag-i-start. Ayun, pasok na tayo sa work. Outfit. Okay. Ito nga pala ang ating car rental. Yung Dodge Durango. Yan. Medyo madilim pa. Pero no choice kasi kailangan magtrabaho. Ayun, dito na tayo sa site. Oh, malamig. Meron silang pa sandwich ngayon. Kasi merong VIP. Hindi ako yon. Yung VP ng operations nandito sa site. Kaya meron silang pa sandwich. Ayun, dito tayo sa Dollar Hits dito sa Temple Plaza. Puntahan tayo dito sa Filipino food dito. May nagigihaw na doon. Ayun o. Dito ako sa Dollar Hits. A few moments later. Labas na ako. Ay. Kapagod. Ang daming ginawa. Busy buong week. Pero syempre Thursday ngayon. Uwi na. Yun. Punta na ako ng airport. Pero baka kumain muna ako ng lunch. Not yet. This is the terminal 2. We have to go back around. Dito na tayo sa Sacramento. Pa-exit na tayo. Kararating lang. Don't stop. Please move forward. Ayun. Friday na.
Ang bilis ng ang bilis ng araw. This week nga, bumiyahe ako nung Monday to Thursday. Nagpunta ko ng Los Angeles. Sa mga hindi nakakaalam, ako ay work from home. Pero ako ay nagta-travel, I can say 50% of the time. So yung company ko, which is yung sa pharmaceutical distribution. Ayun, so yung sa company kasi namin, pagka work from home at may kasamang travel, ang usapan namin is Monday yung flight kahit saan. Basta dito sa any states. Monday yung travel, and then balik ng Thursday ng hapon. So laging ganun yung setup namin. Kagaya noong punta kami ng recent lang, Los Angeles. So bumiyahe ko ng umaga, iniwan ko na yung sasakyan sa airport, and then dumating ako sa site ng mga after lunch na, and then umuwi ako or bumalik ako nung Thursday ng hapon. Laging ganun. So kahit na meron kayong 2 weeks na na schedule dun sa isang area, ang maganda lang dun, every weekend nasa bahay kayo kasi ang balik nyo ay Thursday, and then sa weekend nasa family. And then kung kailangan nyo bumalik the next week, ganun ulit ang setup. Lipad kayo ng Monday, balik kayo ng Thursday. So laging ganun. Yun ang maganda sa yung setup namin. Basta dapat every weekend nasa family kami. Ayun. So nga pala, I'm a industrial engineer, pero yung title ko sa office is process engineer. So ako yung may hawak nung mostly West Coast area or West Coast distribution centers namin. Pero minsan nakakabot ako sa Florida, sa Atlanta, depende kung saan ka ipapadala. Pero most of the time dito ako sa West Coast. So Sacramento, Seattle, Salt Lake City sa Utah, Hawaii, ano pa ba? Colorado, yun ang mga area. So pag-usapan natin yung mga pros and cons ng ganito. Unahin natin ang pros, syempre. So masasabi ko na ito ay isang way para sa career advancement. Kasi marami kang opportunities for growth. Way din ito for promotions, networking, and pwede rin higher income. And then sa financial benefits naman, sagot lahat ng company yung gastos mo. So sa company ko ngayon, meron akong $100 per day allowance sa pagkain. And then sagot nila yung airfare, hotel, and car rental. So yun ang mga sinasagot nila. And then yung mga miles naman, part ng perks na yun, tsaka syempre benefits na rin. Yung mga miles na na-acquire ko sa mga airlines, tsaka yung points sa hotel, sa amin na yun. And then meron kaming card, binibigyan kami ng corporate card, so yun namin ginagamit sa everyday na expenses. Ano pa ba? Sa tingin ko yung $100 per day na meal allowance, na yun. It's more than enough. Kasi lalo na ako, tipid naman ako kumain. Minsan isang meal ko nasa less than $20 lang. And then sa morning naman, kalimitan,
meron ng free breakfast sa hotel. So sa hotel nga, hindi ka nagagastos ng breakfast kasi meron ng most of the time merong free breakfast na kasama do sa hotel accommodations. Sa hotel nga pala, ang aking preferred hotel chain ay Hilton. Kasi doon ako nag-start eh. Kasi although pwede ka naman sa Marriott, naumpisahan ko na kasi sa Hilton kaya ayaw ko nang hindi naman sa ayaw. Kasi sayang kasi yung points kasi lalo na pag nag-iipon kayo kasi pagka lagi nag-stay doon may mga promotions sila. Pwede mo siyang ipunin and then pwede mo siyang gamitin for personal use. Same as sa airline. So, ang aking airline na ginagamit is Delta Airlines. Kasi yun nga, doon ako nag-iipon ng miles. So, ang isa pang benefits ay exposure and experience. Siyempre, kung hindi ka nagta-travel, let's say, kung dito ka lang sa California, sa area namin, parang hindi ka man pwedeng sabihin na hindi mo makikita yung ibang states o ibang city. Yung way na yun, makikita mo yung ibang states and cultures ng libre kasi sagot nila sagot ng company yung lahat ng gastos mo. Kagaya nun, kung gusto mong makita ang Hawaii, so makikita mo yung ibang city, ibang culture. So kung pupunta ka naman sa Ohio, makikita mo kung ano yung itsura ng mga bahay doon, kung ano yung culture nila doon. So pwede mo i-explore. Yun yung isa sa mga benefits din. Let's say sa Seattle, kasi pagka nasa Seattle ka, sabi nila kasi parang laging naulan. So, pwede mo yung ma-experience. Yung mga ganung mga experiences, pwede mo siyang pwede mo siyang ma-experience ng libre. Okay? Siyempre, masasabi ko rin pros yung travel kasi way siya para ma-break yung iyong routines. Unlike kung ikaw nasa office, Monday to Friday, andun ka lang sa office. So, pag nagta-travel ka for work, masasabi ko yun na parang break from routine nga. Kasi, lalo na pagka ako kagaya ko, sa work from home ako, isa yun sa masasabi ko na hindi mas gusto ko sa bahay Pero anyway, siguro sa iba siguro, mas gusto nila na yung may breaks ng routine. Yun. Ang isa pang benefits, minsan, isa pang benefits ng traveling for work, pwede mong isama yung family mo sa travel mo. Kasi, libre na yung hotel, pwede mo na silang isama sa car rental. And pwede kang mag-extend hanggang weekend. Let's say, meron kang plano na pumasyal sa ibang state. So, pwede mo siyang isabay sa iyong travel. And then, mag-extend ka na lang over the weekend. Yun. So, makakalibre ka doon or makakatipid ka ng malaki kasi, syempre, sagot na yung hotel. Kailangan mo lang bayaran out of your pocket is yung additional airfare. Syempre, yung mga pagkain din. And then, punta naman tayo sa mga cons. So, ang cons naman, syempre, pag nagta-travel ka, time away from the family. Syempre, hindi mo sila kasama, ganun. Child care, kung meron kang maliit na bata, kailangan mo kumuha ng parang daycare. So, yun ang mga cons doon. Ako, meron akong 2 anak. So, meron kagaya nung last travel ko. Hindi ako naka-attend dun sa teacher-parent meeting. So, si Mrs. lang yung umattend doon sa meeting na yun. So, yun, na-miss ko na yun.
Siyempre, health impact din siguro kasi like most of the time magta-travel ako, minsan meron 2-hour time difference, 3-hour time difference. Yun, kasi nababago yung iyong time body clock. So yun ang mga nakikita ko na mga cons. At isa pa, parang limited lang yung iyong magiging tulong sa bahay. Hindi ka makatulong maglaba, maghatid sa school. Yung mga ganong mga simpleng bagay, hindi mo magagawa yun. So yun ang pros and cons ng traveling for work. Yung mga ginagawa ko para ma-lessen yung stress, lalo na kay misis. Syempre, kailangan ko sabihin sa kanya kung kailan ako bibiyahe ahead of time. Let's say 3 weeks before. So yun ang aking isang way para mabawasan yung or ma-mitigate yung mga cons. And then syempre mababawasan din yung quality time sa family, lalo na sa mga bata. So I make it to a point na as much as possible every weekend meron kaming family bonding, merong gumagala kami, meron kaming pinupuntahan or kumakain kami sa restaurant, yun. And ano pa ba? Ang maganda rin kasi dito, flexible din naman yung company namin. Let's say nakapag-book na ako and then nagkaroon ng family emergency, pwede mo namang i-reschedule yun. Pwede kang mag-request na baka pwedeng the next week na ang biyahe mo kasi mayroong emergency. So pwede yun. Kahit nakabili ka na ng ticket and everything, nakapag-reserve ka na ng hotel. So flexible naman dun ang company. Yun. So yun, lahat naman ng trabaho may pros and cons. So kailangan mo lang siguro i-manage ng maayos kung paano mo siya i-handle. Ayun. Okay? Hanggang dito na lang, and don't forget to subscribe and like. Okay? Maraming salamat.